May tanong ako sa iyo, kabayan. Paano ka makakaipon, makakapagbakasyon, o makakapag-invest kung bawat kita mo may naghihintay ng hihingi sa iyo? Totoo to, lalo na kung mabait ka. Pero, ang tanong, mabait ka nga ba talaga o nagpapagamit ka lang? Sa kanto ng mundo, may kwento tayo. Kayod sa umaga, pangarap ay buo. Malayo man sa Pinas, damang-dama pa rin ang puso ni kabayan. Sa vlog ay lumalalim, tambayan ni kabayan. Dito tayo sa totoo, tawanan, iyakan, negosyo'y binuo. Bro, real talk na naman tayo ngayon. Alam ko makaka-relate ka dito. Kami ng misis ko, 12 years na din kaming nagninegosyo dito sa abroad. Akala mo, dami naming benta, dami naming delivery, at ang dami naming kliyente. Pero bakit laging parang kapos? Alam ko, di nagkakala yung mga kwento natin dito. Kasi habang kami, o ikaw at ako, nagkakanda-ugaga magtrabaho, may mga kamag-anak tayo, mga kaibigan, minsan pati kapwa negosyante na laging nakaabang. Yung, pahiram muna bro ha. Kaya pa-sponsor naman ng event namin. O kaya, oh brother, birthday ng anak ko, baka naman may pakik ka dyan. At syempre, dahil mabait tayo, sige, bigay. Ayaw nating mawalan ng mukha, di ba? Ayaw nating mapintasan. Pero habang sila nagpapakasarap, tayo naman nai-stress kasi hindi na natin ma-enjoy ang pinaghirapan natin. Ito kasi ang problema bro, cultural guilt. Alam mo yon, yung feeling na obligasyon mong tumulong kasi ikaw yung nasa abroad. Ikaw yung nakakaangat. Pero ang hindi nila alam, di ka naman nakalutang sa biyaya. Kundi lumulutang ka nga lang sa utang. Ang masakit habang ikaw laging bigay ng bigay, sila pa ang may lakas ng loob magtampo kapag di ka nakapagbigay. Ayun, mapapaisip ka tuloy. Ako ba ang mali? Ako ba ang masama kung tumanggi ako? Hindi bro. Hindi ka masama. Pero kung di ka maglalagay ng boundary, ikaw ang mauubos. Hindi lang pera ang mawawala, kundi tiwala mo sa sarili mo. At minsan, yung relasyon natin sa mga asawa natin, parang ikaw, yung relasyon mo sa asawa mo kasi puro gastos, zero bakasyon. Yung mga binibigyan natin, yung binibigyan mo nakakapagbakasyon, pero ikaw nga, tama, di ba? So anong dapat gawin? Ito yung 4 na pinaka-effective na paraan para maiwasan ang mga abusadong kaibigan at kamag-anak. Una, learn to say no. Professionally, yung hindi mo sila masasaktan. Pwede ka namang tumanggi ng may respeto. Di kailangang bastos. Pero dapat klaro. Parang ganito. Pasensya na kasi ang budget namin ngayon sakto lang sa mga materialis ng negosyo namin. Next time na lang muna. At pangalawa, tulong na may limit. Kung gusto mong tumulong, mag-set ka ng budget. Yung fixed amount every month para sa emergency or tulong. Yung talagang kaya mo lang. Beyond that, sorry na lang kabayan. Huwag mong piliting kayanin kung hindi talaga kaya or wala sa budget. At ang pangatlo, educate, don't just give. Minsan, mas maganda pa, turuan mo sila paano magnegosyo kaysa bigyan lang ng pera. Teach them how to fish, ika nga. Ito yung lagi nating naririnig pero hindi ginagawa. Kaya ako naman ginagawa itong mga vlog na ganito para maging solusyon siya sa problema ng iba. Para maipaunawa sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay, na matuto tayong magnegosyo. Kumayod sa sarili nating mga paa. At last but not the least, number 4, prioritize your goals. Huwag kang matakot unahin ang pamilya mo. Hindi selfish yan. Wise ka lang. Dahil sinong aasahan ng pamilya mo kapag nawala ka? Nakakasigurado ka bang matutulungan ng mga tinulungan mo ang pamilya mo kapag nawala ka? Bakit mahalaga ito bro? Kasi kung palagi kang nagbibigay na wala kang growth, hindi ka makakaipon, hindi ka rin makaka-retire ng maayos,
at lalong hindi ka makakatulong in long term. Gaya ng nabanggit ko na sa mga nauna kong mga vlog, hindi ka naman ATM kabayan, hindi ka unlimited. Hindi mo misyon na sagipin ng lahat, lalo na kung ikaw naman mismo ang nalulunod. Alam ko marami sa atin tahimik lang na naiiyak habang nasa trabaho, habang nagluluto ng kakainin or bago matulog sa gabi. Kasi feeling natin wala tayong karapatang magreklamo. Pero bro, you have the right to protect your peace and your progress. Ito ang natutunan ko sa mga hirap na pinagdaanan namin sa buhay pagninegosyo, lalong-lalo na sa mga nanloko sa amin. Shout out sa inyo mga abusado, dahil kung hindi sa inyo, hindi ako naging matapang sa buhay. Kaya ako nga dito ngayon, kaya gusto ko sana makatulong ako sa mga tao dahil kailangan nating gawin ang mga hakbang na dapat nating gawin ngayon para naman tayo naman ang umunlad at guminhawa. Kaya kabayan, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Dahil ito ang pinakaimportante na maunawaan mo kabayan. Dahil ikaw at ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo sa mga panahong ikaw ay walang-wala at maraming problema. Pero syempre, sa gabay ng ating Diyos. Kaya kabayan, hindi mo kailangang ibigay lahat para masabing mabait ka. Ang tunay na mabait, marunong maglagay ng limitasyon. Kapag na-master mo yan, dun ka palang talaga makakatulong ng mas matagal, yung mas malalim at mas totoo. Kaya simula ngayon, piliin mong mahalin din ang sarili mo, ang pamilya mo at ang future mo bago mo buhatin ang mundo. At kung nakarelate ko rito, kabayan, i-comment mo sa baba, tama na ang abuso. Gusto kong malaman paano mo hinaharap ang mga ganitong sitwasyon. May kamag-anak o kaibigan ka rin bang abusado? Let's talk in the comments. At kung gusto mo pa ng content na real talk para sa mga negosyante na nasa abroad, don't forget to like, share, and subscribe mga kababayan. Let's build this community together. Babush!